Isang maligayang Pasko po sa ating lahat. Ano nga ba ang dulot ng Pasko sa atin? Ano nga ba ang resulta dito sa atin? Yung iba, mangungutang para lang maghanda. Yung iba, aligaga sa pagpiprepare ng makakain. At ang iba naman ay nalulungkot dahil kulang, dahil walang paghanda o walang bago. Ano nga ba ang dulot ng Pasko sa atin? Kung ano ang resulta nito, ito yung ating attitude patungkol sa Kapaskuhan. Ano nga ba sinasabi ng Biblia patungkol sa dulot ng Pasko sa atin? Ano dapat ang nangyayari? Ano dapat ang nagiging resulta nito sa bawat buhay ng mga tao? Una sa lahat, ang Panginoon ay ang Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin upang tayo ay magkaroon ng tunay na kapayapaan. Kapayapaan sa Diyos. Dati ay kaaway ng Diyos, subalit nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at tayo ay nanampalataya sa kanya, tayo ay naging kaibigan na ng Diyos. We are a friend of God. Sabi ng Biblia sa Isaiah, Kabanata 9, ang talata ay 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yan ang dulot ng Pasko sa atin, sa lahat ng nanampalataya sa Kanya. Ang dulot sa atin ito ay kapayapaan, hindi stress, hindi yung aligaga. Okay, minsan okay lang naman yon dahil sa ating paghahanda, subalit nawa ang bunga nito sa atin ay tunay na kapayapaan. Kasi kung wala namang kapayapaan, then after ng paghahanda natin, may stress ka, pambayad sa mga inutang natin. Minsan, kung wala tayong maibigay, tayo ay nalulungkot. Hindi yan ang tunay na dulot ng Kapaskuhan. Ang tunay na dulot ng Kapaskuhan ay tunay na kapayapaan, hindi lang sa panlabas, kung hindi sa ating panloob. At mangyayari lamang ito kung hayaan natin siyang mamahala sa ating mga buhay. Dahil siya ang ating magiging tagapayo, siya ang ating magiging ama, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Yan ang dulot ng Pasko nawa sa ating lahat. Maligayang Pasko po, and God bless us all.